May purpose siya, bakit gusto niya tayong i-bless. Bakit ba naghang ang aking PowerPoint? So, kaya nga yung title ng ating pag-aaralan sa gabing ito ay patungkol sa kaperahan. Ayan. At alam natin, ang pera ay napaka-importante. Di ba? Kasi kung walang pera, hindi natin magagawa or mabibili yung ating mga gusto. At alam ko marami dito pagdating sa pera, marami tayong mga worries. Amen? Kaya nga nandito pa rin tayo sa Kuwait, di ba? Kahit ilang taon na tayo. Kasi gusto natin na pag-uwi natin ay may yung stable na tayo. Amen? So, sinong may wish dito na talagang marami siyang pera sa bangko? Amen? Amen? Lahat ba tayo may pera sa bangko? Yes. Dapat lahat tayong meron, ano? Kasi yan ang gusto ng Panginoon, mag-multiply yung kanyang mga blessings sa atin. Bakit kailangan natin ng pera? Siyempre, to provide our needs. Amen? Yan yung purpose, bakit gusto tayo pagpalain ng Panginoon para ma-provide yung ating mga pangangailangan. At siyempre, para ma-provide yung ating mga future needs. Ayan, part yan kung bakit gusto ng Panginoon tayong pagpalain. And then, siyempre, para makatulong tayo sa iba. Amen? Kasi yan yung gusto ni Lord, na tayo ay pagpalain para din makatulong tayo sa iba. Kaya nga, laging prayer dapat natin, Lord, bless me to be a blessing also to others. Kasi paano tayo makakatulong kung kapos tayo? Diba? Gusto natin tumulong, diba? Matulungin ang mga Pilipino eh. Pero pag kapos tayo, hindi natin magagawa. Alam nyo ba na sa Bible ay pagdating sa prayer is approximately mga 500 verses in the Bible. And then pagdating sa faith, ganun din. Around fewer than 500. Pero pagdating sa pera or some handling money, more than 2,350 verses kung paano natin hawakan yung blessing sa atin ng Panginoon. Nung ating Panginoon ay nabubuhay pa, ay talagang marami siyang katuruan patungkol sa pag-handle ng pera. Siguro kung noon pa natin nabasa, narinig, no? Yung lahat ng katuruan ng Panginoon patungkol sa pera, siguro lahat tayo ay medyo maayos-ayos na ang buhay. Diba? Kasi nature natin, gastador. Pilipino no? Kaya nga ang Pilipino pagdating ng crisis, laging unang-unang umiiyak. Kasi walang ipon. Kasi walang planning. Di ba? Careless pagdating sa pag-handle patungkol sa pera. Imbes na may ipon, mas marami pang utang. Yan yung patotohanan na bakit marami sa atin ay talagang kapos at hirap. Dahil hindi natin alam ang katuruan patungkol sa pag-handle ng pera. Kaya sa gabi ito, I pray, ma-adapt natin ito at i-apply natin sa ating buhay. Kasi God wants to bless us. Amen? Gusto ng Panginoon talagang umaapaw yung pagpapala niya sa atin. Kaya nga yan ang sabi ng Malakay 3:10, di ba? The only verse na talagang God tests us in our tithes and offering. So, tonight, God wants to bless you and to give you all these teachings so that we can handle properly yung mga blessings na binibigay niya sa atin. So let's read our text. Tayo po tayo. Basahin po natin ang text sa gabing ito. In Matthew chapter 6, verse 19 to 21. It's all about riches in heaven. So 1, 2, 3. Do not store up riches for yourselves here on earth, where moths and rust destroy, and robbers break in and steal. Instead, store up riches for yourself in heaven, where moths and rust cannot destroy, and robbers cannot break and steal. For your heart will always be where your riches are. Hallelujah. Makakaupo na po tayo. Nakilang ang mga dalangin ko po, Diyos. Nagabayan niyo po ang iyong lingkod, Lord. I pray, Lord, that, oh God, just use me, oh Lord God, na maging daluyan ng iyong salita, oh Diyos. Maihayag ang iyong salita na may kapangyarihan at may kalinawan, Panginoon. Lord, decrease me so that you may increase. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah.
So sa Panginoon, may 4 po siyang puntos na gusto niyang ituro sa atin. First, to God, it matters how we secure our money. Amen? Diba? Talagang importante sa Kanya na gusto niyang ituro sa atin kung paano pahalagahan yung finances natin. Ano yung una? Bakit? God wants us to work honorably. Ano ba yung work honorably, di ba? Gusto ng Diyos na sa pag-handle, pag-secure ng pera, di ba? We are trusted. Di ba? Napakakatiwalaan tayo. Diba? Sa isang Kristiyano, dapat tayo ay isang mabuting halimbawa o ehemplo kung paano natin i-handle yung ating pera. Kasi importante po yun sa Panginoon, how we honor Him when it comes to our finances. Are we honoring God in our finances? Are we giving faithfully our tithes and offering? Because God wants to honor Him first. Lagi po yan ang gusto ng Panginoon. Ino-honor natin siya lagi sa ating finances. In Leviticus 19:30 said, "Do not rob or take advantage of anyone. Do not hold back the wages of someone you have hired, not even for one night." So sabi ng Panginoon, do not rob or take advantage of anyone. What else kung ang Panginoon yung tinake advantage natin? Amen? Sinasabi niya, wag nating i-take advantage o samantalahin, di ba? Yung ibang tao. Gusto ng Panginoon yung maging mabuting halimbawa tayo. In 1 Thessalonians 4:6, in this matter, then none of you should do wrong to other Christians or take advantage of them. We have told you this before, and we strongly warn you that the Lord will punish those who do that. So wag po tayong manlamang ng kapwa. Amen? Lalong-lalo na pag tayo ay Kristiyano na. You know, masama po yung mag-take advantage sa iba. Kaya pala, no, na yung mga iba, no, na alam po na, nababalitaan nyo na ito, no, maglo-loan tapos iska po. Take advantage. Akala niya siguro nakalamang siya. Hindi niya alam, mas matindi yung magiging balik sa kanya. Kasi ang sabi ng Panginoon, the Lord will punish those who do that. Kaya pala ang bigat pag tayo yung nanglamang sa kapwa, no? Talagang ang bigat ng balik sa atin. Alam ko lahat ito na-experience natin. Ako personally, na-experience ko yan. Nangungupit ako noon nung ako'y bata. Diba? Sa wallet ng aking nanay. Nalalamang ako sa kapwa ko. Kasi sugarol ako eh. Diba? Yun yung gusto mo, manalo ng manalo, no? Pero ang bigat ng balik. 2 Corinthians 8:21, our purpose as Christian is to do what is right. Not only in the sight of the Lord, but also in the sight of others. So yan ang sabi ng salita ng Diyos, no? Na ang purpose natin bilang isang Kristiyano on how to handle our money, how to secure our money, is to do what is right. And what is right, mga kapatid, when it comes to our finances? Always put God first before anything else. Lagi po yan yung kanyang katuruan sa atin. And if we do that, God will bless you. Amen? And we testify that, and we will continue to testify kung gaano kabuti ang Panginoon pag siyang inuna natin patungkol sa ating kaperahan. I know many people already testify that how God blessed them nung inuna nila ang Diyos patungkol sa kanilang kaperahan. Proverbs 16:11, the Lord wants weight and measure to be honest in every sale to be fair. And in Proverbs 11:1, the Lord hates people who use dishonest scale. He is happy with a honest wage. Amen? Pangalawa, we have to work hard. Amen? Siyempre, di ba? Paano tayo magkakapera kung hindi tayo magtatrabaho? Di ba? We need to work hard. And we all know na maraming one tamad, no? Sa ating bansang Pilipinas. Gusto lamang nila ay merong tinatanggap monthly. Diba? Ayaw nilang pagtrabahuhan. Ayaw nilang magtrabaho talaga, magbanat ng buto para sila ay kumita. Marami dyan. Alam ko, naka-experience ang iba sa atin. Diba? Umaasa na lang, mga kapatid natin,
kamag-anak natin, no? We need to work hard para tayo ay makasecure ng ating magandang finances. Sa Pilipinas lang, no, makakakita ka na maraming one-tamad talaga. Ang daming tambay, kahit saan ka magpunta, no? Hindi nila talaga binavalue yung dapat magtrabaho ka para meron kang i-provide sa iyong family. Samantala sa mga ibang bansa, halos wala kang makita mga tambay, no? Like Japan. Even mga 60 years old, nagtatrabaho sa kanila, di ba? Mga South Korean, di ba? Singapore. So these people are working hard. That's why their life is good. Di ba? Wala kang makitang poverty halos sa kanila dahil nagtatrabaho lahat sila. So ang gusto ng Panginoon, lahat tayo ay magtrabaho. And praise God, andito tayo sa Kuwait. Amen? Para ma-provide yung pangangailangan ng ating pamilya. Proverbs 12:11 said, "Work hard and do not be lazy. Serve the Lord with a heart full of devotion." Ayan. See, ang gusto ng Panginoon talaga tayo ay magtrabaho. Work hard. So, hindi lamang trabaho, talagang magsumikap. Diba? Magpursige. At huwag tayong tatamad-tamad. Para tayo ay maging masagana. These too lazy to plow in the right season will have no food at the harvest. Diba? Pag ang tamad ay hindi nagtrabaho, sigurado wala siyang aanihin. Diba? Mamaya titingnan natin yung mga, kung ano yung sinabi ni Haring Solomon patungkol sa mga lazy at yung ating susundan, yung mga kung paano tayo magsumikap. So, number 2, it matters to God how we spend money. Una, how to secure. Pangalawa, how to spend. Kung paano natin ito gastusin. Does God really care about how we use money? Siyempre, di ba? Gusto niya yung maging marunong tayo kung paano natin i-spend yung ating mga pera. Gaano ba natin i-spend ang ating pera? Pagsahod na ba? Pagdating ng pera, nanginginig ka na naman kung paano gastusin. Diba? May mga taong gano'n, no? Hindi mapakali pag may pera sa kamay. Nanginginig pa. Ang dami niya ng pinaplano. Diba? Pero hindi niya inuuna yung mga importante. Diba? Dapat ganun tayo. Bago natin i-spend, do we have, like mga accountant, meron silang mga list. Unahin muna yon bago yung iba. Diba? Dapat ganun tayo. Isaiah 55:2 says, "Why spend your money on food that doesn't give you strength? Why pay for groceries that you know good? Listen, I'll tell you where to get good food that fattens up the soul." So, here are some things to remember how we spend our money. First, all that we are given is a trust from God. Amen? Lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos. Wala po tayong pag-aari sa mundong ito. Lagi po natin tatandaan yan. Kaya po siguro nagiging mahigpit tayo when it comes to giving our tithes and offering because we are thinking, ito'y aking pinaghirapan. Di ba? Akin to, Lord eh. Pinaghirapan ko ito. Kaya ang hirap natin siyang bitawan. Lagi natin tatanda mga kapatid, lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos. Amen? Kaya ang anong turo ng Panginoon, yung parang hinalimbawa niya sa sun, dapat open arms tayo. Diba? Yung sun, pag ginanon mo, anong mangyayari, lalo kang mawawalan. And I see that, I experienced that also personally. Na kahit anong trabaho natin, sobrang overtime tayo, ginagawa natin lahat para mas magkaroon tayo ng extra income, mas lalo pa tayo nawawalan. Diba? Kasi hindi natin inuuna ang Diyos pagdating sa ating finances. Kaya lagi nating isipin, lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos. And if our thinking, our mindset is like that, mga kapatid, magiging maluwag na sa atin ang ibigay kung ano yung para sa Panginoon. Amen? Kasi biruin mo, 90% sa'yo, 10% lamang sa Panginoon. Diba? We are so blessed pa dun and grateful kasi meron pa siyang 90% na ipinapatabi sa atin. That's why Psalm 24:1, "The world and all that is it belong to the Lord, and the earth and all who live it are His."
So lahat ay kanyang pag-aari. At wala tayong kahit isang kusing na pwedeng ipagmalaki natin. Amen? That's why, alam niyo po, miracle na naman ang ginawa ng Panginoon. Diba? Israel already bombed Iran, pero hindi nila ginalaw yung nuclear. Because yan yung fear ng Kuwait. If Israel bomb the nuclear site of Iran, tayo yung unang-unang maapektuhan dahil tayo yung pinakamalapit sa Iran. But praise and glory to God. God protected that. Hindi niya hinayaan na maapektuhan tayo. That's already a blessing. Amen? That's already a blessing from God. Kasi ayaw niya na maapektuhan tayo. And second, man is given authority over his possession. Binigyan lamang tayo ng authority ni Lord sa ating mga possession. Kaya hindi natin pag-aari. Tayo lamang ay caretaker. Ayan, di ba? Tayo lamang ay mga managers ng ating possession. Kaya in Acts 5:3, Peter said to Ananias, "Why did you let Satan take control of you and make you lie to the Holy Spirit by keeping part of the money you receive for the property?" Ang istorya po nito, in Acts chapter 5, ang mag-asawang Ananias at Sapphira, they promised to God that they will sell that possession and they will give all to God. So yun yung promise nila, no? Na ibebenta nila yung property na yun at ibibigay lahat yun sa Panginoon. Pero ano nangyari? Nung na-receive na nila yung kabayaran ng possession, nagkaroon sila ng change of heart. Di ba? Siguro binuyo ni Satan sa kanila. Sa inyo naman yan eh. Di ba? Mag-aari mo naman yan eh. Ibigay mo na lang yung 80%. Ibigay mo na lang yung, o kaya 50%, i-keep mo yung 50%. Walang masama yung pag-aari naman nila yun, ano? But they promise. Pinangako nila sa Panginoon, ibibigay lahat yun. Kaya nga nung humarap sila kay Peter at binigay yung amount na yun, then, ito yung sabi ni Peter sa mag-asawa. At hindi sila sabay. Una si Ananias. Di ba? And then, una si Sapphira. Bumagsak na siya, no? At pangalawa na, itong kanyang asawa. At sinabi niya, "Why did you let Satan take control of you and make lie to the Holy Spirit?" They died instant po, mga kapatid. So, that's why there's a saying, di ba? The money is the root of evil. I don't believe, because money created for our own good. Di ba? Kinreate yan ni Lord para gamitin natin. The problem is when we allow money to take control us. God give us the wisdom. We have the power to control the money. Ang problema, pag tayo ay kinontrol na ng pera, dun na po nagiging root of evil. That's why pag tayo ay nag-promise kay Lord na ibibigay natin at di po natin binigay, pananagutan po natin sa Diyos yun, mga kapatid. God honor our vows and commitment sa Kanya. Ino-honor. Kaya nga there's power in our mouth. When you said you have to do it. Kaya yan po yung natutunan ko po, not only kay Pastor, even kila Pastora, yung unang nag-advise sa akin na pag meron kang ipinangako sa anak mo, dapat tuparin mo. Huwag kang magpa-promise kung hindi mo kayang tuparin. And that is very true. Kasi meron po power yon. At talagang pag sinabi mo yun, siyempre pinagsabihan mo, naghihintay. Di ba? Pinangakuan mo siya. Correct. Hindi yung sabi, pinangakuan pa, gusto mong pantuparin. Di ba? We need to, whatever we promise, kailangan po natin na at talagang dapat i-fulfill yung promise na yun. Lalong-lalo na sa ating Panginoon. See, Sapphira and Ananias died at the instant because they lied. They did not give what they promised to God. See, excessive debt is a trap that Christians should avoid. Amen. Sino dito ang walang utang? Amen. Praise the Lord, no? Excessive debt. Ito po yung trap na karamihan ay marami po nasisira ang buhay. Alam ko marami na sa inyo. I myself experience excessive debt, mga kapatid. How many times I already testify. Natrap po ako sa utang
na muntik nang makasira ng aking pamilya. Diba? Dahil wala po akong wisdom ng Panginoon. Talagang, kasi ang Pilipino, pag kulang, pag walang pera, pag may kailangan, lalong-lalo na emergency, anong tinatakbuhan? 6 Ay, may ATM ako. Naging worse pa nga, pati civil ID, pati passport, di ba? Kaya maraming mga Pilipino na nawalan ng visa dahil naisangla nila yung passport. Hindi ma-renew, di ba noon, kailangan pati yung passport. Buti nga ngayon, hindi na kailangan ng tatak. Di ba noon, hindi mo ma-renew yung visa mo pag wala kang passport. At marami, may kilala kami niyan, napakalaki ang sahod niya. Thousands ang kanyang sahod, hindi mo akalain na matatrap siya, na siya malulubog sa utang. Because he don't have the wisdom of God. Kaya gustong ituro sa atin ng Panginoon ito para hindi tayo matulad sa mga ganong tao. That's why Proverbs 22:26 said, don't agree to guarantee another person's debt or put up security for someone else. Meron na bang mga nag-guarantor dito sa bangko? Nakakatakot po yun. Huwag po natin gagawin. Kahit pa BFF natin yan. Di ba? Kahit pa BFF natin yan, mahirap po mag-guarantor. Marami na nakulong because of that. Diba? Kaya yan ang gustong ituro sa atin ng Panginoon. At huwag po tayong mangungutang kung hindi naman kinakailangan. Especially sa mga mobile, mga Pilipino. Ito yung ating weakness. Because of new gagawa pupunta kasi ang daming ways para tayo i-trap. Ngayon, dati alam niyo po, salary certificate bago ka makautang ng mga gamit sa Alganim, sa ano, meron ka pa salary certificate. Ngayon, wala na. Mas minadali na ni Satan tayong i-trap. Civil ID na lang. Makakakuha ka na ng kahit anong gadget. Di ba? It's very easy to... At ikaw naman, 10KD lang ang monthly, 15KD lang ang monthly. Okay na to. Diba? Ang bilis natin mag-isip, magdesisyon ng ganun. Pero hindi nyo ba alam kung ang laki na nawala sa inyo if you compute it in 2 years? Diba? Kaya nga yung amo ko, ito tinuro niya sa akin. Pag-ipunan mo muna, bilhin mo ng cash. Amen? Kasi ang laki po, totoo yun. Accounting kasi yung aking amo. Tinuturuan niya kami ng ganyan. Huwag na huwag kayong mangungutang kasi ang laki ng interest na mawawala sa inyo. Yes, Lalo na sa Pilipinas. Praise and glory to God. At yan ang binigay ng Panginoon na wisdom sa akin. Alam niyo po yung bangko sa atin, ang laki magpatubo. Yung bahay ko, 15 years to pay yun. Siguro, almost 8 years ko na siyang tapos. So, maliit lang siya. Ang kanyang amount lang noon is 2.9. So, within 8 years, nung pinakompute ko po yun sa bangko, alam niyo po ang nawala lang doon sa principal niya, 900,000. In almost 8 years. So, yung binabayaran ko palang 25,000, ang interest noon is more than half. Ganun po ang mga trap na binibigay si Satan using those banks sa ating mga OFW. Kaya sabi ko, Lord, thank you, binigyan mo ko ng wisdom. At pinag-loan niya ako dito at pinabayaran niya sa akin lahat ng utang ko sa Pilipinas. Hallelujah. Praise the Lord. Dito 4% lang. Di ba? So, mas malaki yung na-save. See? God wants us to free all of this. Hindi ko po ano yun mga kapatid. Hindi ko po siya pinlano. Nung pandemic, after pandemic, di ba? Sa bangko namin, sa hospital namin, lumapit ang mga bangko. Nag-o-offer ng loan. Sabi, you want loan? Sabi nung representative. Sabi ko, nagkaroon ako ng idea, bigla po nag-pop up yung utang sa Pilipinas. Sabi ko, kung utang ako sa inyo, magkano ang total amount na makukuha ko? And then, binalikan niya ako, and then nag-email ako sa Pilipinas at sinabi niya, doon ko nalaman yung utang ko. At nanlumo po ako. Akala ko noon more than half na yung nabayaran ko. Because more than almost 8 years na pass. At sabi ko, nasa 1.5 na siguro. Baka wala na, siguro na 1.4 lang ang utang ko. Nagulat po ako, 900,000 lang ang nabayad.
And nung bumalik sa akin ng bangko, sabi ko pati yung interest magkano po babayaran ko ng cash. Babayaran ko ng whole na, sabi ko sa bangko. And praise and glory to God, yung in-offer sa akin ng bangko dito, parehas lang dun sa amount ng utang ko sa Pilipinas. Hallelujah. Amen? So, ganun po kabuti ang Panginoon kasi gusto niya tayong pakawalan sa mga trap ng pagkakautang. Because God wants to bless us, mga kapatid. And I share you to this, not to boast, but to give you wisdom. Yung mga yung nagpaplano kayo na mangutang ng bahay sa Pilipinas, as much as possible, kung kaya niyo mag-ipon at gawin niyo gawin niyo yung bahay niyo ng cash. 'Di ba? Mag-ipon kayo at huwag niyo yung i-loan sa bangko. Amen? Because God wants to bless us. Proverbs 22:7, the rich ruler over the poor and the borrower is slave to the lender. That is very true. Alam niyo po, naranasan ko ito yung sahod mo, hindi mo mahawakan. Biro mo almost 3 years. Para akong pag may sahod ako, magbe-message ako doon sa pana na inutangan ko. Sinanglaan ko ng ATM ko. Minsan, no, I'm busy. Kailangan mo yung pera mo, pero hindi mo magamit dahil slave ako ng aking inutangan. Masunod-sunuran ka lang. Pera mo, hindi mo siya, wala kang karapatang hawakan. No? Kaya, wag na wag po tayong magsasangla. Totoo po. Lalong yung mga documents natin, wag po natin isasangla. Kahit gipit tayo. Mayaman po ang ating Diyos. Amen? Lumapit kayo sa Diyos and God will make a way to help you. Amen? God will make a way. He is sovereign and mighty. And letter D, Christians must honor also their financial commitments. Ayan. Pag may mga utang naman tayo, kailangan nating i-honor. Kailangan nating bayaran. Kailangan nating, di ba, yung commitment na yan ay ating i-fulfill. Hindi yung pag tayo ay minessage tayo panggalit. Normal. Minsan na pag nakakasubong, malayo pa lang. Ay, dito ako. Kasi may ibas tayo. Ayaw natin makita. No? Kasi may utang tayo. I-honor po natin yung ating financial commitments. Kasi pag nangutang tayo, pinapangako natin lahat ng magaganda, di ba? Ganyan ang Pilipino eh. Babayaran kita next month, sigurado. Pangako, di ba? Pero dumating na ilang buwan, taon. Sabi nga ni Pastor, di na nagparamdam. Di ba? Dapat tayo mismo na nangutang, kailangan natin i-honor yun. Kasi ayaw po ng Panginoon na nanloloko tayo. Amen? Obligasyon mo yun. Kahit hindi tayo sinisingil, bayaran natin. Kasi nahihiya lamang silang maningil. Kasi nag-message na ng minsan, 2 hanggang 3, di ka na nag-reply. Kaya nahihiya na. Tayo na mismo ang magkusa. Amen? Matthew 5:33, you have also heard that people were told in the past, do not break your promise, but do what you have vowed to the Lord to do. Diba nasabi ko sa inyo kanina? Kailangan nating i-honor kung ano yung ating promises, lalong-lalo na sa ating Panginoon. Amen? God wants to bless us, mga kapatid. Kaya niya gustong ituro. Kaya sabi mo, Lord, ano po yung gusto mong i-share? Wala po kasi kaming series pa. And yung ating series is all about our commitment, di ba, to the Word, commitment sa Kanya, kung paano niya tayo, di ba, magamit para sa Kanyang papurihan. At sabi ng Panginoon, it's about also finances. Kasi lahat tayo bobo pagdating sa pera. Amen? Eh maraming mahirap sa atin. Alam niyo po ba, maraming umuwi sa Pilipinas na hindi nagtagumpay. They work 30 years, 40 years here in Kuwait, pero walang napuntahan yung kanilang pinaghirapan. Dahil wala ang salita ng Panginoon sa kanila. Amen? Kaya nga po, tayo po ay dapat na magpasalamat sa Panginoon kasi gusto niyang ipaalam sa atin kung paano i-handle yung mga blessings na pinagkakatiwala niya sa atin. Amen? And number 3, it matters to God how we save money. Amen? May savings na po ba tayo? Di ba sinabi ko sa inyo kanina? Do we have savings? Dapat meron. Di ba? Alam niyo po, nung ako po yung nag-i-start pa lang bilang isang mananampalataya, alam po ni Pastor yan, talagang grabe po yung struggle namin financially. Pero meron siyang advice na in-honor ko yun. Sabi niya, kahit walang-wala ka, magtabi ka kahit 10 KD.
Kasi tayo, pag may pera tayo, lalong-lalo yung may mga bank transfer na ngayon, madali na siyang gamitin. Di ba? Mas maganda yung magtabi ka yung pang-future. Kasi importante po yung nagtatabi tayo. I really admire yung isang kapatid po natin. Alam ko hindi nyo halos kilala, pero yung iba kilala. Alam nyo po si Sis Evelyn, yung nasa US na po ngayon, isa po siya sa ina-admire ko pagdating sa paghawak ng finances. Napakagaling po niya. Alam nyo na walan ng trabaho ang kanyang asawa. And more than 1 year, walang income. May sarili silang flat. Sarili lang nila, wala silang kasama. And they survive that more than 1 year. Hindi gaya nung karamihan sa atin. Nung pandemic, isang buwan pa lang, umiiyak na sa Panginoon. Kasi walang ipon. Hindi nagtabi. Puro bili dito, bili ng mga signature shoes. Ba? Na nagtambak. Akala mo, pag namakyaw sa Foot Locker, kanya na yung Foot Locker. Diba? Ay, mura. Sige. Pagdating ng pandemic, binabarter ng itlog yung kanyang Jordan. Nakakalungkot. Yung Jordan naging itlog na. Kasi hindi po nagtabi. Hindi kasi nagtabi. Napaka-importante po na kada buwan meron tayong tinatabi. Hindi po ako naniniwala na walang natitira. Kung ano po, alam niyo sa Pilipinas, ito po yung advice ko sa inyo. Malaki o maliit, parehas lang po paggastos nila. Bigyan mo sila ng maliit, titipirin nila. Bigyan mo sila ng malaki, wawaldasin nila. Diba? Because they know monthly merong darating. Kaya wala silang control dyan. Blessed na lang tayo kung merong marunong humawak sa family nyo. Ako, nanay ko, walang control. Talagang hindi marunong humawak pagdating sa finances. Kaya nga ikaw ang magpokontrol. Amen? Itabi mo yung dapat itabi at gastusin mo yung dapat gastusin. Proverbs 6:6-11, ito po yung sabi ni Solomon, ni Haring Solomon. Ito yung advice niya sa ating lahat. At sana ito po yung makita natin. Napakaganda po ng wisdom. Pero mo, langgam ang ginamit ni Haring Solomon para turuan tayo. Basahin ko. Lazy people should learn a lesson from the way ants live. They have no leader, no chief or ruler, but they store up their food during the summer, getting ready for the winter. How long is the lazy man going to lie around? When is he ever going to get up? I'll just take up a short nap, he says. I'll fold my hands and rest a while. But while he sleeps, poverty will attack him like an armed robber. Ang sabi ni Solomon, matuto tayo the way ants live. Nakakita na po kayo ng the way yung ants talaga nagpo-form. Ako na-witness ko po ito sa probinsya. Na talagang, kasi nung bata kami, talagang lupa kami. Yung ants totoo yan. Wala silang leader, pero pag sila po ay naglalakad, pila-pila. Hindi sila yung talagang nagsasapawan or talagang parang dito pagpila, singit dito, singit doon, ano? Pag meron silang pagkain na nakuha na, isa-isa yan, susunod dadalhin nila doon sa kanilang tambakan. Ganun yung ants. Talagang, pag alam nila na summer, talagang they work hard. Talagang magbabanat sila ng buto para talagang mag-ipon ng kanilang kakainin. Kasi alam nila na mayroong darating katagulan. Ganun po yung karakter ng ants. Wala silang sinasayang na panahon pag alam nila na maganda ang panahon. Because they know time will come, winter or rainy season will come. Hindi sila makakalabas para kumuha ng kanilang makakain. Kaya nga, ito yung halimbawa niya sa atin, di ba? How long is the lazy man going to lie around? Ganyan tayo. Hilig natin, bukas na lang. Di ba? When is ever going to get up? Take a short snap. Diba? Hilig natin ganyan, no? Take a short snap. Bukas na lang. Lagi natin pinagpapabukas. I fold my hands and rest a while. But while he sleep, poverty will attack him like an armed robber.
So napakaganda yung ibinigay sa atin ni Haring Solomon. Ito yung wisdom na makukuha natin sa ants. You know, ants do all they can. Ginagawa nilang lahat para makapag-impact. Napakaliliit po ng ants. Pag meron silang malaking pagkain, ano yung ginagawa nila? Tutulong-tulong sila para yun ay dalhin na lang sa kanilang imbakan. Ginagawa nila ang lahat para provide ang kanilang pangangailangan. As a whole, hindi lang individual, di ba? They do all they can and they never quit. Kahit mabigat yan, kahit malaki yan, talagang they will do everything para makaipon. And they all think winter all summer. Yun yung mindset nila na lahat ay, di ba, lahat ay summer. Kasi pagkakataon nila yun maka-impact, makaipon na kanilang makakain. And they always, mindset is start now. Diba? Wala silang bukas na gaya natin. Ang hilig natin ipagpabukas yung kaya naman natin gawin ngayon. Amen? Pagbibigay ng ating tithes and offering, mga kapatid, I challenge you. If you did not yet start faithfully giving your tithes and offering, start immediately. That's the key to blessing. I personally experienced that. That's the key to unleash the blessing of God to you. Kasi yun yung susi, yun yung magbubukas, di ba, ng pagpapala ng Panginoon na nakaimbak para sa iyo. Ikaw ang magbubukas nun, hindi siya. Kaya nasa sa iyo yung susi ng pagpapala na yun. Ants in the Bible, spiritual meaning nito, siyempre, they represent symbolism of poverty. Kaya nga sila nag-work hard para gumanda ang kanilang buhay, di ba? Nagtatrabaho talaga sila, wala silang sinasayang. Kaya nga lahat ng mayayaman, di ba, nakita mo galing sa hirap? Di ba? Kasi talagang nagpupurigi sila para mabago yung kanilang buhay. At totoo yung kasabihan. Di ba? Alam ko narinig nito, yes, pinanganak tayo, hindi natin kasalanan. Pero kung mamamatay tayo na mahirap, kasalanan na natin yun. Dahil wala tayong ginawa. Hinayaan mong maging mahirap ka, naging pakuyakuyakoy ka, di ba? Hindi ka nag-work hard. Kaya nga ito yung reminder sa atin, we need to work hard, mga kapatid. Work hard. And we have to have planning. Ayan. Kung hindi pa kayo nagpaplano, dapat gawin nyo na yan, mga kapatid. Praise God, meron akong asawa na accountant. Talagang kada sahod namin yan nakalagay sa book. Ito yung check namin. Pati yung mga prayer namin, pag na-answer na, kine-check po namin. So, ganun, magplano po tayo, napaka-importante nun. Kasi doon mo makikita kung gaano kabuti ang Diyos. Siyempre, lagi pa nagplano ka, unahin lagi ang Panginoon. Amen? Huwag niyong, pag may sahod na kayo, agad-agad ibigay niyo. Kasi may tendency na pwede tayong i-tempt ni Satan na magamit yun. Amen? Bigla ka na lang napadaan sa mga namumula-mula, lalo na ngayon, magdi-December. Di ba? Sasabihin ni Satan sa iyo, gracious naman si Lord. Pag in-expand mo na lang. Ganyan po, totoo po yun. That's why we need to give what it ought to God. Sabi nga ng Panginoong Hesus, di ba? Tinem siya. Tines siya. Anong sinabi niya? Give to Caesar what is due to Caesar and give to God what is due to God. Di ba? Lagi nating ibibigay kung ano yung para sa Panginoon. And warn against laziness. Ayan. Kaya mahalin po natin ang ating mga trabaho, mga kapatid. Kahit po hindi mabuti ang ating company, pray for that company. Bless them. Hindi yung puro kareklamo, di ba? Hindi magfo-flow ang blessing kung puro negative ang papasok sa ating isipan. Pray. Tanggalin na natin yung mga laziness na yan. Kasi kita mo, ngayon natin ma-appreciate yung trabaho. Grabe po ang recession ngayon sa Kuwait. Kung hindi nyo po napapansin, grabe ang recession sa lahat. Sa hospital, di ba? And even sa mga ibang company, we are blessed kasi meron tayong mga trabaho. Amen? And I pray that wisdom that comes from God na ibinigay niya kay Solomon para may compare niya tayo sa isang langgam, di ba? Ito ang ating matutunan. Kayahin natin ang mga langgam. At nag-iipon, na nag-iipon. Amen? Nagtatrabaho hanggat sila ay may pagkakataon.
Kasi kailangan natin i-prepare yung future. Sino nang prepare na sa future? Diba, bata pa ako, saka na. Diba, ganun yung mindset natin, ano? Nung tumanda na. Diba, hindi na nakapag-start. We need to prepare for our future. Sino nang may mga Peter dito? Diba? Isa yan sa paghanda sa future. Para yung maiiwan natin, wala nang problemahin. Diba? Hindi, wag na natin, tanggalin na natin yung mga kaugalian ng ating mga minana sa ating mga magulang, sa ating mga lola. Nung una, sinabi ko sa nanay ko, galit na galit. Gusto na ako mamatay. Di ba? Ganun sila, no? Kasi kala nila kasi kabao. Di ba? But this is part of preparation natin sa future, mga kapatid. Do you have life insurance? Amen. That's part. Di ba? Kasi ako, sabi ko, bakit ako kumuha kahit na malaki yung monthly ko? Kasi sabi ko, wala akong may papamanang yaman sa aking mga anak. Yun lamang yung aking maiiwan sa kanila. Kasi ang life insurance, hindi naman ikaw makikinabang yan. Di ba? Yung maiiwan mo. At yun yung para preparation sa kanilang future. Amen? So, kailangan natin yan, mga kapatid. Nagbabayad ba kayo ng mga SSS nyo? Dapat regularly. Kasi kailangan natin yan. Pag 60 years old na tayo, wala na tayong income. Huwag tayong aasa sa ating mga anak. Di ba? Huwag tayong aasa sa kanila porque napatapos natin sila. That is our obligation. Pero hindi nila obligasyon na tayo ay suportahan. Kaya natin ngayong i-prepare yung para sa ating pagtanda, prepare na natin. Bayaran niyo po yung inyong SSS mo. Nakakagastos nga kayo ng 10 KD sa pagkain, di ba? Kung magwaldas tayo, mag-Starbucks tayo, kakain sa labas. Bakit yung SSS nyo hindi nyo mahulugan? Di ba? Hulugan po natin yan kasi napakalaking tulong yan sa ating pagtanda. And last but not the least, it matters to God how we share money. Ayan. Bilang isang tagasunod ng ating Panginoon, we are called to love our neighbors as ourselves. Di ba? That is yung kanyang greatest commandment. And there is no greater act of love than to share the good news of Jesus Christ with them. By sharing the gospel, we are helping others find hope, peace, and purpose in their lives. Kaya nga, pag kayo ay talagang naglilingkod na sa Panginoon, kasama po yung ating packet. Amen? Kasama po yan. Kasi how we can share the gospel of Christ, the love of Christ, kung hindi tayo papakawala, magsasakripisyo in terms of our finances. Even sa family natin, kasama yan. Gamitin nyo yung blessing na yan to share the gospel of Christ. Amen? Kasi napaka-importante yan na marinig nila yung pag-ibig ni Kristo sa kanila. The size of the gift is not what makes it acceptable to the Lord. Ito yung offering ng isang widow in Mark 12:41-44. As Jesus sat near the temple treasury, he watched the people as they dropped in their money. Many rich men dropped in a lot of money. Then a poor widow came along and dropped in 2 little copper coins, worth about a penny. He called his disciples together and said to them, I tell you that this poor widow put more in the offering box than all of the others. For the others put it what they had to spare of their riches, but she, poor as she is, put in all she had. She gave all she had to live on. Sa Panginoon, mas ino-honor ni Lord yung ating offering na nagmumula sa ating puso. Amen? Kasi, kaya nga sabi ni Paul, God loves a cheerful giver. Kaya mas in-honor ng Panginoon ito kasi she gave all. So, yun po yung gusto ng Panginoon. Kaya, yung gift natin, hindi nakukuha sa laki, hindi nakukuha sa dami, kundi mas ino-honor ni Lord kung nagmumula sa ating puso. Kaya pag binibigay natin ang ating ikapu sa Kanya, kailangang ibigay natin na nagmumula sa ating puso. Second, we have also to do good to all as we have opportunity. Amen? Kaya nga sinabi ko sa inyo kanina, if we are blessed, God also used that blessing to bless others. At alam ko, halos lahat kayo siguro nakaranas na ba kayo na mag-mission? Ang sarap po sa puso, di ba?
napaka napakasarap na makakita ka ng mga kabataan, lalo na yung nasa rural area talaga, may hirap na lugar, na alam mo, kumakain sila ng Jollibee, sobrang tuwa. Naalala ko po noong 2017 kami nila Sis Michelle, nag-ano kami sa Cainta, nag-mission kami, ayan, si Sis Beng, si Sis Michelle, then si Sis, wala inakasama si Sis Moreno doon. Marikina sa akin ko. Sa Marikina. Sa Cainta, kami din sila Sis Michelle, no? So, talagang nakakataba po ng puso that even in that little amount, no, magkaroon ka ng opportunity to share the blessing na bigay ng Panginoon. Ano? Ang sarap po sa puso. Makapag-bless ng mga kabataan na alam mo na kapos talaga. And then, yung main purpose nun is also to share the gospel and the love of Christ. Amen? Galatians 6:10 says, so then, as we have the chance, we should do good to everyone, and especially to those who belong to our family in faith. Amen? Kaya, pag tayo naman ay maluwag, at pag merong mga kapatiran natin na nag-ask ng help, kung kaya naman, tulungan po natin. Amen? Mostly kasi tayo, kahit Kristiyano, tinutulungan lang natin yung malapit sa atin, di ba? Pag hindi naman natin siya kilala, o hindi malapit sa atin, kahit kapwa natin mananampalataya, we ignore. Di ba? Kasi gusto lang natin yung talagang kilala at malapit sa atin. Ang sabi niya, everyone. Di ba? So, lalong-lalo na yung kapwa natin mananampalataya. Kaya nga sa church na ito, we always ask for your help pag mayroong mga kapatiran tayong nangangailangan. Amen? To extend also the help and blessing sa kanila. And letter C, we will reap as we have sown. Diba? That is very true. Because God loves a cheerful giver. So I said, ang sabi niya rito, but this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. Eh kung hindi tayo nagtatanim, anong aanihin natin? Amen? Kaya nga, pag hindi po binigay kung ano ang para sa Panginoon, ano yung ating maaanin? Kasi ang gusto ng Panginoon, magtanim tayo. Amen? Alam ko, halos lahat, nakaranas pa kayo ng, sinong farmer dito? Diba? Naranasan ko yan, magbungkal ng lupa, magtanim ng mais, magtanim ng palay. Isang butil, kita mo, diba? Pag inani, grabe yung binibigay niyang bunga. Diba? Ganun po ang gusto ng Panginoon. Yung palay, isang butil lang yan. Pero kita mo yung isang puno na yun, kung gano'ng kasiksik, liglig pag siya ay namunga. Yun yung blessing, di ba, na galing sa Panginoon. Ganun din yung ibibigay niya sa atin. Kaya, magtanim po tayo para sa kapurihan ng Panginoon. At ang Panginoon naman ang magbe-bless sa atin bountifully para meron tayong magamit. Amen? So, I pray na itong message ng Panginoon ay magamit natin, di ba? Para sa kanyang kapurihan. Na lahat ng ang meron tayo ay galing sa kanya. Amen? Kaya nga mapalad tayo, meron tayong magagandang phone, meron tayong aircon na tinutulugan, di ba? We are blessed. May trabaho tayo. Huwag naman natin kalimutan kung ano yung sa Panginoon. If you really want na talaga magkaroon ng financial breakthrough, mga kapatid, God wants to set you free. God wants to set you free in your finances. Follow yung katuruan ng Panginoong Hesus patungkol sa finances. And God will bless you bountifully. I personally experience, lalong-lalo na yung mga nakakilala sa akin, malapit sa akin, grabe po naging problema namin financially. Hindi ko po alam kung makakalaya pa ako noon. Nung kami po ay nasa sitwasyon na yon, I don't know. Kung uuwi pa ako sa Pilipinas na talagang makakaahon pa sa kahirapan. Makakaahon sa pagkabaon, sa pagkakautang. Biruin niyo po, I pay 400 KD sa interest lang nung pera na aming nautangan. Almost 5 years. How much money I wasted because of wrong decision in life. Pero napakagandang lesson yun ang binigay ng Panginoon sa akin. I trust God and I ask God to help me
na talagang papagtagumpayan at malusutan yung ganong hirap. Alam niyo po, even dumating kami sa point na even pabili ng gatas ng aming anak, hindi namin mabili. Because yung commitment kailangan kong tapusin. Ayoko na magkaroon ng kaso, magpatago-tago dito sa Kuwait. Yun po yung hirap na naranasan namin. Pero napakabuti ng Diyos. Nag-umpisa man ako sa mali. Ngunit nung ako ay lumapis sa Kanya, ay tinama niya lahat-lahat. Amen? Alam niyo, after na napagtagumpayan na po namin yun, doon ko na po nakita yung pagkilos ng Panginoon pagdating sa finances namin. Yung dati na halos hindi ko alam kung kami ay magkakaroon ng bahay, hindi ko alam kung makakaahon pa kami. But when I trusted God in my finances and put Him first, kahit noon na negative, hindi po ako nagdalawang isip. Because I know God is sovereign and mighty. Amen. If you want God to set you free in your finances, mga kapatid, put God first in your finances. The biblical principle of money management and stewardship. Recognize that everything belongs to God. Amen? And seek God wisdom and guidance sa inyong finances. And live within your means and avoid debt. Ayan. Live within your means. Ibig sabihin po, kung ano po yung income natin, huwag kayong lalabas doon. Amen? Pagka sa inyo, kahit na mamaluktot muna tayo kung kinakailangan hanggang sa maging maayos yung inyong finances. Huwag niyong pilitin. Huwag niyong pilitin kung hindi kaya. Marami na kami na-experience sa tao na pinipilit, lalong nagkakaroon ng problema. And number 4, give generously and cheerfully. Amen? Give what you owe to God. And invest in eternal things. And what is eternal things? Yung hindi nasisira, yung hindi kinakalawang, yung binasa natin kanina, di ba? Mag-invest po tayo para sa Panginoon. Kasi yun yung investment na hindi malulugi. Amen? Yun yung investment na walang lugi. Amen? Yan yung investment natin sa Panginoon. Yung binibigay natin, yung ating ikapo sa Kanya ng tapat araw-araw. Buwan-buwan. In conclusion, yes, money matters, but it doesn't matters most. So as we talk about how God wants us to manage His money, we always want to keep this perspective. It all belongs to God. We manage it for Him. We use it to make the true riches, love relationship with God and people. And simplify your life by learning the value of contentment. Amen? Start being faithful in the little things. Sabi sa Kanya, hold loosely, hindi closely, loosely to what you have and give 100% it over to God. Once you arrive at that place, you can close your eyes at night and sleep peacefully. And I want you to start handling money God's way tonight. Amen? Let's bow down. Lord, thank you, Lord.